for crimes against humanity. Finally, he will be held to account before a court observing due process, something which he denied thousands of victims of his bogus drug war. The road to justice has been long and difficult, beginning with the courageous decision of Duterte's victims to file a case with the International Criminal Court, or the ICC. The body's meticulous investigations, despite the Philippine government's lack of cooperation and effort to sabotage its efforts, now culminating with the Interpol serving the arrest warrant against Duterte. This may be a victory, but the fight is far from over. Duterte's conspirators are still at large. There's still the grueling trial ahead. Maraming buhay ang nawala at hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang mga extrajudicial killings at red tagging kahit wala na si Duterte sa pwesto. Duterte's arrest is a crucial milestone in the struggle for justice. It proves no one, not even tyrants, can escape accountability. Pero hindi tayo dapat tumigil dito. Ang tunay na at ganap na hustisya ay hindi lang sa pag-aresto, kundi sa paghusga ng korte, pagpataw ng parusa at pagtiyak na hindi na ito mauulit kailanman. Now, justice may have taken time, but today we take a big step forward. Yan, galing yan kay Teddy Casino statement din on behalf of mga biktima ng extrajudicial killings noong kasagsagan ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, nasa linya po natin ngayon ng telepono si dating Senador Sonny Trillanes para po sa reaksyon dito po sa ganap sa NAIA Terminal 3 ngayong umaga. Senator, former Senator, nandiyan po kayo? Magandang umaga po sa inyo, Si Jeff and Stanley. Yes, si Jeff and Stanley po ito. Good morning, Senator. Siguro una po, nabasa ko na po yung Facebook post nyo kanina. Pero Senator, meron po ba kayo gustong idagdag sa naging reaction po ninyo sa nangyaring pag-aresto? Well, talagang ano tayo, no? Nagagalak tayo sa mga pangyaring ngayon kasi napakahaba din po nung biyahe na yan. Simula 2017 pa po, noong unang tingin po nung Magdalo Group ang communication sa ICC laban kay Duterte. So, ang daming hong pagsubok niyan, pero at least harating po tayo rito. Pero importante pong malaman natin na unang hakbang pa lang yan tungo sa hustisya na hinahangad po ng mga namatayan po sa EJK. Yes, sir, sinasabi niyo nga that this has been a long journey at ngayon magsisimula pa lang ang mas mahabang paglalakbay tungo sa hustisya nga para sa mga biktima ng EJK. Are you confident na they will get the justice that they have demanded kay Pangulong Rodrigo Duterte? Of course, hindi naman mapapalitan, hindi naman mabubuhay yung mga namatay na kaanak nila. Pero kahit papaano man lang, yung mga salarin, yung mga nag-agrabyado sa kanila ay kumbaga maging accountable. At isang importante po rito na mangyari, magiging po siya, no? Ehemplo na tipong huwag niyong pamarisan itong ganitong mga sistema ng pamumuno. Pag ganyan ang gagawin mo, makukulong ka at mapapanagot ka. Yun po, kasi importante yan for future generations. Baka marami hong na-inspire dun sa ganong estilo na ginagawa niya na paniniga, pampatay, pag-o-oppress ng mga karapatan ng taong bayan. Hindi po pwede yun. Bawal po yun. Kaya, ayan po ang nangyari kay Duterte. And lastly, sir, what does this tell you about, pressing on, yung talagang magpursige lang na habulin nga itong mga kasong ganito? Kasi I'm sure, looking back in the past years, mukhang insurmountable nga at mukhang imposible na mangyari ito, lalo pat nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay lumabas nga tayo dito sa ICC at nawalan nga ng pangil o ngipin itong ICC as far as Philippine affairs is concerned. So in a way, full circle moment. Pero what does this tell you about just pressing on even if things seem hopeless? Yes, ano po, no? Talagang huwag lang po tayo bibitaw kung tama po yung
yung pinupursige natin, yung tinatahak natin, edi ito po. So, ang mga magdalo po kasi ay mission-oriented eh. So, we cannot move on without accomplishing the mission. So, ito po. So, it's a relentless pursuit of this mission. Former